Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, walang tulugan ang team. Mismong si Evangeline ang nagtabas, nagtahi at nagdisenyo. Binuhos lahat ng kanyang sakit, ang mga gabing umiiyak sa mansyon, at bawat hapdi ng pang-api ni Colton sa bawat tahi ng tela. Nihanda niya isang fashion line na pinamagatan niyang sa halip na dumaan sa mga mall na kontrolado ni Colton, gumawa si Lucas sa isang matapang na hakbang. Inarkila isang pampublikong abandonadong gusali sa gitna ng lungsod at doon tinayo ang runway. Ginamit ang lakas ng social media at nag-livestream sa buong mundo ng libre. Nang magsimula ang tugtog, milyon-milyong netizens ang nakatutok. Unang lumabas ang mga modelong suot ng mga kasuotan na gawa sa pinagtagpi-tagping recycled denim na may mga gintong tahi, sumisimbolo sa mga sugat na ginawang sining. Ang bawat disenyo, moderno, edgy at may malalim na mensahe ng pagbangon. Sa huling bahagi ng sining, mismong si Evangeline ang naglakad sa runway. Suot ang isang gown na gawa sa lokal na telang abaka na kulay itim, ngunit unti-unting nagiging puti at pilak sa dulo. Mukha siyang isang reynang bumangon mula sa abo. Naging viral ang show sa loob lamang ng ilang minuto. Ang temang The Scar of the Extra ay naging pambansang usapan. Nakuha ang puso ng publiko mula sa mga ordinaryong tao hanggang mga international na kritiko na nagsasabing ito ang pinakamalikhain at pinakamakatotohanang fashion show sa dekadang ito. Kasabay ng pagkakit ng Vortex, mabilis na kumalat ang chismis sa internet kung ba't biglang na-boycott ang Vortex noon. Nalaman ng publiko may isang malaking kumpanya na nanabotahe sa kanila. Di man pangalanan, mabilis tinuro ng mga netizens ang Colton Group. Sa kanyang opisina, napatayo si Colton na makitang live video at ang biglang pagbagsak ng stock market rating ng kanyang kumpanya dahil sa negatibong reaksyon ng publiko. "Sir, nagkakagulo po ang mga investors," ulat ng kanyang secretary, nanginginig sa takot. "Tinatawag tayong mapang-api sa social media at may nag-leak po na impormasyon na kayo ang nag-utos na i-boycott ang Vortex." Napasuntok si Colton sa kanyang lamesa. Hindi lang niya nabigong pasukin si Evangeline, ginawa pa siya nitong kontrabida sa mata ng buong mundo. Matapos sa matagumpay na fashion show ni Evangeline, naging maugong ang pangalan ng Vortex Fashion sa buong bansa. Kabaliktaran to ng Colton Group na patuloy binabatikos ng publiko dahil sa issue ng pananabotahe. Sa loob ng marangyang opisina ni Don Alejandro, nagpupuyo sa galit ang matanda habang nakatingin sa mga balita. Sa tabi niya nakatayo si Chloe na umiiyak at nagkunwaring nag-aalala. Ngunit sa loob-loob niya natutuwa siya dahil unti-unting nasisira ang imahe ni Evangeline sa matanda. "Don Alejandro, nakita niyo naman po, di ba? Sinisiraan tayo ni Evangeline sa publiko," sumbong ni Chloe habang pinupunasan ang mga peking luha. Ginamit niya lang ang kasal nila ni Colton para makaganti at iangat ang karibal nating kumpanya. Siya ang taksil sa pamilyang to. Napahawak sa kanyang dibdib ang matanda. Tila ba kinakapos ang hininga sa galit. Sa sandaling iyon ay pumasok si Colton sa opisina. Seryoso ang mukha, ngunit bakas ang labis na kalituhan sa lahat ng nangyayari. Habang patuloy na nag-ieskandalo si Chloe sa loob ng Colton Group, sa opisina naman ng Vortex, seryosong kinakausap ni Lucas si Evangeline. May nilapag siyang isang makapal na brown envelope sa harap ng babae. "Ano to, Lucas?" tanong na Evangeline habang nakatingin sa envelope. "Ang katotohanan, Eva," seryosong sagot ni Lucas habang nakasandal sa kanyang swivel chair. "Nung magsimula ka rito, nangako ko sa sarili ko na poprotektahan kita. Kaya naman pinaimbestigahan ko ang nakaraan ng pamilya mo, partikular na kung paano biglang nalugi ang inyong kumpanya 5 buwan nang nakakaraan, na naging dahilan ng pag-atake sa puso ng lolo mo." Dahan-dahan binuksan ni Evangeline ang envelope. Nalaki ang kanyang mga mata sa mga nakasulat na dokumento, bank transfers at mga pirma. "Hindi maaari," nanginginig na wika ni Evangeline. Si Chloe ang utak sa likod ng pangkabangkarote ng pamilya ko." "Oo," pagpapatunay ni Lucas.
Ginamit ni Chloe ang kanyang koneksyon sa mga suppliers niyo noon para i-audit ng mali ang mga pondo ng pamilya mo. Ninakaw niya ang mga investors niya at inilipat sa ilalim ng isang ghost company. Ginawa niya yon para tuluyan kayong bumagsak sa pag-aakalang hihiwalayan ka ni Colton. Niyakap ni Evangeline ang kanyang sarili habang tumutulo ang mga luha. Ang akala niyang malas. Nasa negosyo na isang planadong krimen pala ng babaeng paborito ni Colton. Di nagtapos doon ang investigasyon ni Lucas. Upang masigurong mapoprotektahan si Evangeline, pinadala rin niya ang kopya ng parehong dokumento sa mismong lamesa ni Colton. Habang pabalik si Colton sa kanyang sariling opisina matapos ang pakikipag-usap sa kanyang lolo. Nakita niya ang envelope na walang pangalang nagpadala. Nang buksan niya ito at basahin ang laman, tila ba gumuho ang kanyang kinatatuwaan. Nandoon ang lahat. Ang mga ebidensya na nagpapatunay na ang pamilya ni Evangeline ang biktima at si Chloe ang mastermind sa lahat ng paghihirap na dinanas ng kanyang asawa bago pa man sila maikasal. Nanginig ang mga kamay ni Colton. Naalala niya kung paano niya sinigawan si Evangeline, kung paano niya to pinagbintangan na gintong manghuhuthot na nakipagkasundo lang sa kanyang lolo para sa pera. Ngunit ang totoo, pumasok lang sa kasal ang lolo ni Evangeline upang maisalba ang natitirang dignidad ng kanilang pamilya mula sa paninira ni Chloe. Anong nagawa ko? Bulong ni Colton sa kanyang sarili habang unti-unti pumapatak ang luha ng matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang babaeng, buong puso siyang minahali ang babaeng, pinakasinaktan at pinabayaan niya. Hawak ang mga dokumentong nagpapatunay ng kasamaan ni Chloe, di na nag-aksaya pa ng panahon si Colton. Parang leon na nagngangalit ang kanyang hakbang patungo sa VIP lounge ng mansyon kung saan komportabling nakakape si Chloe. Kampante na nauto niya ang lolo ni Colton. Marahas na inigagis ni Colton ang mga papel sa lamesa, dahilan upang tumapon ng kape ni Chloe. Colton, babe, anong problema? Gulat at tila takot na tanong ni Chloe, pilit nang umingiti. Basahin mo yan, sigaw ni Colton. Ang boses niya gumuho sa galit at ang mga ugat sa kanyang leeg, litaw na litaw. Basahin mo lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo sa pamilya ni Evangeline. Ikaw ang sumira sa buhay ng asawa ko. Nang sulyapan ni Chloe ang mga dokumento, biglang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Ang bank account numbers, ang ghost companies at mga pirma niya na lihim na kinalap ng investigador ni Lucas, lahat nakalatag sa kanyang harap. Colton, makinig ka. Gawa-gawa lang yan ng vortex. Sinisiraan nila ako dahil alam nilang mahal mo ko. Pagmamakaawa ni Chloe habang hinahawakan ang kamay ng bilyonaryo. Huwag mo kong mahawakan. Marahas na hindi na ni Colton ang kanyang kamay. Buong akala ko, si Evangeline ang nanggagamit sa akin. Akala ko pera lang kailangan niya kaya napilitan akong pakasalan siya. Pero ang totoo, ang pamilya niyo ang nagnakaw sa kanila. Pumasok lang siya sa arranged marriage na to para protektahan ang natitirang buhay ng lolo niya pagkatapos mo silang dambungin. Naiyak si Colton hindi dahil sa galit kay Chloe kundi dahil sa matinding puot sa sarili. Naalala niya kung paano niya tinaboy si Evangeline, kung paano niya to iniwan sa gitna ng ulan habang ito ay nagmamakaawa na kilalanin man lamang bilang tao. Lumayas ka sa harap ko, Chloe, malamig na utos ni Colton. Mula sa araw na to, tinatapos ko na ang anumang connection mo sa akin at sa Colton Group. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat sentimong ninakaw mo sa pamilya ng asawa ko. Matapos palayasin si Chloe na natiling nakaupo si Colton sa dilim ng kanyang opisina. Tumingin siya sa kanyang lamesa. Nandun pa rin ang wedding ring na iniwan ni Evangeline 5 buwan nang nakakaraan. Ngayon lang sumaksak sa kanyang puso ang tunay na kahulugan ng bawat gabi na nagluto to para sa kanya. Na bawat sulyap ng pagmamahal na sinuklian niya ng pabalang na sagot. Bulag siya, naging bulag sa galit sa arranged marriage. Nang di napapansin ang babaeng pinilit sa kanya iyang tanging tao na handang ibigay lahat ng walang kapalit. Evangeline, bulong niya, habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Umiiyak ang bilyonaryo ng walang tunog. Lahat ng kayamanan at kapangyarihan niya ngayon ay tila ba walang kwentang basura dahil ang nag-iisang babaeng dapat ay nagpapasaya sa kanya, tuluyan na niyang nadurog. Habang si Colton ay nilalamon ng pagsisisi, si Evangeline naman ay nasa loob na ng opisina ni Vortex.
Nakatingin sa gabi mula sa bintana. Lumapit si Lucas, binalot ng isang mainit na jacket ang kanyang mga balikat. Nalaman ni Colton ang katotohanan, Eva, saad ni Lucas sa mababang boses. Pinalayas na siya ni Chloe. Ngayong gabi, alam na niya kung gaano kanya pinagkasalahan. Huminga ng malalim si Evangeline. Walang ngiti ng tagumpay. Sa kanyang mukha, tanging isang malalim na buntong hininga. Salamat, Lucas. Pero ang katotohanan ay hindi na magbabalik pa sa nakaraan. Ang sugat narito pa rin. Alam ko, tugon ni Lucas, habang dahan-dahang hinahawakan ng itim na sasakyan ni Colton. Nakatingin to sa itaas. Sa silid ko saan magkasama sina Evangeline at Lucas. Lalong nadurog ang puso ni Colton, ngunit may isang bagay siyang tiniyak sa sarili. Hindi siya papayag na matapos ang kwento nila sa ganito. Alas 11 na ng gabi, walang tigil ang patak ng ulan sa labas ng lumang apartment complex kung saan naninirahan si Evangeline. Sa loob, katatapos lang niyang mag-impake ng mga bagong sketches para sa susunod na fashion exhibit ng Vortex nang makarinig siya ng mararahas at tila nagmamadaling kalampag sa kanyang pintuan. Evangeline, pakiusap. Buksan mo to. Natigilan si Evangeline. Ang boses na yon, paos, gumuho at basang-basa. Ang boses ay kabisado na ng kanyang puso, ngunit hindi niya inaasahan na maririnig sa ganitong kalagayan. Si Colton. Dahan-dahan niyang pinalapit ang sarili at binuksan ito. Sinalubong siya ng malakas na amoy ng mamahaling alak at ang anyo ng isang milyonaryong hindi niya akalain na makikita niya sa buong buhay niya. Basang-basa si Colton mula ulo hanggang paa, gulo-gulo ang buhok at namumula mga mata sa pinaghalong luha at kalasingan. Colton, anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong na Evangeline, bagaman may kaunting gulat sa kanyang mga mata. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin, tila nawala ng lakas sa mga tuhod ni Colton. Bumagsak siya, lumuhod sa malamig na sahig sa tapat ng pinto ni Evangeline. Ang lalaking pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo, ang lalaking hindi kailanman yumuko sa kahit kanino ay naroroon ngayon, umiiyak na parang bata sa paanan ng iniwan niyang asawa. Patawad, Evangeline, hikbi ni Colton habang sinusubukan na hawakan ang dulo ng suot na tsinelas ni Evangeline. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol kay Chloe, ang tungkol sa pamilya mo, ang gago ko. Napakagago ko para hindi makita kung gaano kita sinaktan. Tumingin lang si Evangeline sa kanya mula sa itaas. Walang galit sa kanyang mukha kundi isang malalim na pagkaawa na may halong pait. Tumayo ka dyan, Colton. Hindi ka bagay sa ganyang posisyon. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ko pinatatawad. Sigaw ni Colton habang umaagos ang luha. Kasabay ng tubig ulan sa kanyang mukha. Buong akala ko ginamit mo lang ako kaya kita pinabayaan. Kaya kita itinaboy. Pero nung gabing umalis ka, doon ko nirealize na kinuha mo rin ang kaluluwa ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Evangeline. Pakiusap. Tapos na tayo, Colton. Mahinahong sabi ni Evangeline. Ngunit, bago pa man niya maituloy ang kanyang sasabihin, napansin niyang biglang gumewang ang katawan ng lalaki. Evangeline, ang sakit ng bulong ni Colton. Bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Dahil sa matinding lagnat, pagod at labis na nainom na alak, nawala ng malay ang bilyonaryo at bumagsak ang kanyang ulo sa mismong bisig ni Evangeline na mabilis namang sumalo sa kanya. Colton, gumising ka! Bakas ang biglaang pag-aalala sa boses ni Evangeline. Hinalikan niya ang noo nito gamit ang kanyang palad. Nagliliyab ito sa matinding lagnat. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng lalaking to sa kanya, hindi pa rin natiis ng puso ni Evangeline ang makita na nasa bingit na ng panganib ang buhay nito. Sa tulong na natitirang lakas, dahan-dahan niyang hinila ang mabigat na katawan ni Colton papasok sa loob ng kanyang maliit ngunit mainit na apartment. Nagising si Colton ng may mabigat na pakiramdam sa kanyang ulo. Ngunit ang unang pumukaw sa kanyang pandama ay ang amoy ng mainit na lugaw at tanglad. Isang pamilyar na amoy na madalas niyang madaanan ng mga panahon na may sakit siya sa mansyon.
Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Wala na siya sa kanyang marangyang penthouse. Nasa loob siya ng isang maliit, simple ngunit napakalinis na kwarto. May basang bimpo sa kanyang noo at nakakumot siya ng makapal na tela. Mabilis siyang napaupo, kahit pa umikot ang kanyang paningin. Evangeline? Tawag niya. Umaasa na lilitaw ang asawa mula sa pinto, ngunit walang sumagot. Nakakabingi ang katahimikan sa maliit na apartment. Pilit na tumatayo si Colton at lumabas sa maliit na sala. Doon, sa ibabaw ng isang simpleng sahig na kahoy, may nakahandang isang mangkok ng mainit-init pang sopas, isang baso ng tubig at 2 tableta ng gamot sa lagnat. Ngunit walang bakas ni Evangeline. Ang mga gamit nito para sa fashion designing ay maayos na nakasalansan, at ang kanyang sapatos sa pinto ay wala na. Naglakad siya patungo sa lamesa at doon niya napansin na isang piraso ng nakatuping papel sa tabi ng mangkok. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Ang sulat kamay ay maayos at pamilyar. Ang sulat kamay ng babaeng dati nag-iiwan ng mga paalala sa kanyang refrigerator. Colton, huwag mong iisipin ang pagpapatuloy ko sa iyo dito kagabi ay nangangahulugan na nagbago ng isip ko. Pinatuloy kita dito dahil tao ako. At hindi ko kayang iwan na isang may sakit na mamatay sa labas ng pinto ko, kahit pa na ikaw ang lalaking sumira sa akin. Inalagaan kita kagabi para bayaran ang huling utang na loob ko sa nakaraan. Ngayong gising ka na, inumin mo na ang gamot mo at umalis ka na. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na babalik ako sa'yo. Tapos na tayo, Colton. Huwag mo nang ibaba ang sarili mo sa pagpunta ritong muli, Eva. Nabitawan ni Colton ang sulat habang ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang malamig at formal na tono ng sulat ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang lolo. Noon, isang ngiti lang niya ay sapat na para patawarin siya ni Evangeline. Ngayon, kahit pa lumuhod at magmakaawa siya sa ulan, isang pader ng yelo ang nakaharang sa kanilang dalawa. Nang hapon din iyon, bumalik si Colton sa Colton Group, ngunit hindi na siya ang dating Colton, na walang pakialam at mapagmataas. Ang kanyang mga mata ay seryoso, malamig, ngunit may isang bagong layunin. Sir, may balita po ba kay Ma'am Evangeline? Takot na tanong ng kanyang sekretarya habang inilalapag ang mga bagong business report. Huwag mo na siyang tatawagin na Evangeline sa harap ng iba. Utos ni Colton, matigas ang boses. Ang pangalan niya ay Eva at simula ngayon lahat ng ulat tungkol sa Vortex Fashion, mga investors nila, mga runway, mga plano, idirekta ninyo sa akin. Sabotahe po ba ulit, sir? Tumingin si Colton sa bintana, hawak ang wedding ring na nakakabit na ngayon sa isang kwenta sa ilalim ng kanyang polo. Hindi, sa pagkakataong to, hindi ko na siya aawayin. Kung kailangan bilhin ko ang buong industriya para lang mapalapit sa kanya, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa kanya na handa akong maging bida sa kwentong sinira ko. Hindi nagbibiro si Colton nang sabihin niyang susubaybayan niya ang bawat hakbang ng Vortex Fashion. Ngunit hindi niya pinaghandaan ang matinding sakit na idudulot nito sa kanyang puso. Isang gabi, habang nasa loob ng kanyang marangyang opisina, narinig niya ang sunod-sunod na tunog ng notification sa kanyang telepono. Pagkabukas niya ay bumulaga sa kanya ang mga naglalakihang headline sa mga entertainment at business site. Misteryosong designer ng Vortex at si CEO Lucas Vance, suot ng isang romantikong hapunan. Opisyal na ba ang relasyon? Nakalakip sa balita ang mga dekalidad na larawan. Doon, nakikita niya si Evangeline. Suot ng isang simpleng beige na dress, nakangiti ng napakatamis. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Colton. Sa tapat niya ay si Lucas, na hawak ang kamay ni Evangeline habang may iniaabot na mamahaling kwintas. Sa isang video clip pa ay tahasang sinabi ni Lucas sa mga reporter na si Eva ang inspirasyon ko ngayon at oo, seryoso ko sa panliligaw sa kanya. Inihagis na ni Colton ang kanyang kristal na baso sa pader. Nadurog to sa daan-daang piraso, katulad ng kanyang pagkalalaki at ng kanyang puso. Lucas Vance,
Galit na usal ni Colton, habang ang kanyang mga kamao ay nanginginig at nagpupuyo sa selos. Noong mga nakaraang buwan, walang pakialam si Colton kung sinong lalaking lumapit kay Evangeline dahil alam niya sa kanya to nakatali. Ngunit ngayon, ma-realize ng babaeng dati sa kanya lang. Tumitingin, masaya na sabihin ng iba, at ang pinakamalaking kalaban niya pa ay parang kutsilyo, paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang maupo lang at panoorin ang sarili niyang asawa na maagaw ng iba. Kung kailangan makipag-agawan siya, gagawin niya. Kinabukasan, may commercial photoshoot ang Vortex Fashion para sa kanilang bagong linya ng mga alahas sa isang sikat na studio. Nandun si Evangeline para mag-supervise, kasama syempre si Lucas na laging nakabantay sa kanya. Nagkakagulo ang mga staff nang biglang bumukas ang pinto ng studio. Pumasok si Colton. Napapaligiran ng 4 na bodyguard, seryosong kanyang mukha, marangya ang kanyang suot at may bitbit na isang dambuhalang punpon ng mga pambihirang blue Baccara roses, ang pinakamahal at pinakabihirang rosas sa mundo. Dire-diretso siyang naglakad tungo sa pwesto ni Evangeline. Natigilan lahat ng tao sa studio, tila ba huminto ang mundo. Para sa'yo, Eva? Mababa at malambing na boses ni Colton habang iniabot ang mga bulaklak. Walang bakas ng dating mapagmataas na bilyonaryo, tanging isang lalaking sumusuyo. Tiningnan lang ni Evangeline ang mga bulaklak pagkatapos tumingin sa mga mata ni Colton. Walang kilig, walang kahit anong spark. Salamat, Ginong Colton. Ngunit bawal ang tagalabas dito sa set. Malamig na sagot ni Evangeline. At hindi ko kailangan ng mga bulaklak mo. Pakiusap, umalis ka na. Bago pa man makasagot si Colton, humarang na si Lucas sa pagitan nila. May mapang-uyam ng ngiti sa mga labi ng CEO ng Vortex. Hindi mo ba narinig ang asawa? Mali, ang designer ko, Colton? Patatsada ni Lucas. Hindi ka welcome dito. At huwag mo nang idaan sa mamahaling bulaklak dahil ang mga bagay na nasira mo hindi na mabibili ng pera. Tinitiga ni Colton si Lucas ng matalim. Ang distansya sa kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang. Huwag kang masyado, Vance. Kasal pa rin kami sa batas at gagawin kong lahat para bawiin ang sa akin. Sige, subukan mo, hamon ni Lucas. Pero siguraduhin mo lang na hindi ka muling iiyak kapag nakita mo na ako ang pipiliin niya. Tinalikuran sila ni Evangeline. Upang magpatuloy sa trabaho, iniwan ang dalawang makapangyarihang lalaki na nagpapatayan na sa pamamagitan ng kanilang mga titig. Alam ni Colton na mababa ang labanan. Ngunit hindi niya alam na may isang mas malalim at madilim na plano ang nagluluto sa likod ng kanyang likuran. Hindi matanggap ni Chloe ang kanyang marahas na pagbagsak. Mula sa pagiging sikat na modelo at reyna sa buhay ni Colton, ngayon naging tampulan siya ng chismis at iniwasan ng mga mamahaling brand. Ang kanyang galit ay hindi na lamang kay Evangeline nakatuto kundi maging kay Colton na nagtapon sa kanya ng walang kaabog-abog. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin ko, walang sino man sa inyong liligaya. Madilim na banta ni Chloe habang nakatingin sa salamin ng kanyang maruming tinutuluyan. Kinaumagahan, isang eksklusibong panayam ang gumalantang sa buong bansa. Lumabas si Chloe sa isang sikat na talk show, suot na isang simpleng puting damit at walang makeup. Humahagulhol siya sa harap ng mga kamera habang hawak ang kanyang tiyan. Narito ako ngayon dahil hindi ko na kayang manahimik. Umiiyak na pahayag ni Chloe. Iniwan ako ni Colton. Tinapon niya ako matapos niyang malaman na nagdadalang tao ako. Buntis ako sa anak ni Colton Group CEO at ginagamit niyang yaman niya para pilitin ako ipalaglag ang bata upang makabalik siya sa dati niyang asawa. Upang maging mas kapanipaniwala. Tinaas ni Chloe ang isang kopya ng umano'y pregnancy test at medical certificate mula sa isang kilalang ospital. Sa loob ng ilang minuto, naging pambansang iskandalo ang balita. Binansagan ng mga netizens si Colton bilang isang walang pusong ama at irresponsableng bilyonaryo. Mabilis bumagsak ang tiwala ng mga investors at ang stock market rating ng Colton Group muling dumanas na matinding pagbulusok. Sa loob ng opisina ng Vortex Fashion, pinanood ng mga staff ang balita. Lahat sila napatingin kay Evangeline na noon seryosong tinitingnan ang script ng telebisyon. Pumasok si Lucas, madilim ang mukha.
Gusto mo bang kanselahin muna natin ang lakad mo ngayon, Eva? Alam ko na hindi maging madali ang marinig ng ganito. Huminga ng malalim si Evangeline. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Kahit pa sinasabi niya na wala siyang pakialam kay Colton, ay ang malaman na may ibang babaeng nagdadalang tao sa anak ng lalaking pinangarap niya noon ay tila asin na ibinuhos sa kanyang mga lumang sugat. Hindi, Lucas. Matigas na sagot ni Evangeline. Pilit na pinatitigas ang boses niya. Wala akong kinalaman sa personal na buhay niya. Ang unahin natin paghahanda para sa Grand Exhibition bukas. Hindi pa natatapos ang araw nang biglang sumulpot si Colton sa lobby ng Vortex. Mukha siyang lalong stress, gulong-gulo ang suot na tuxedo at hinahabol ang hininga. Hinarang siya ng mga security guard, ngunit sumigaw siya ng sapat na lakas para marinig sa buong palapag. Evangeline, makinig ka sa akin. Hindi totoo yun. Hindi ko siya hinawakan. Hindi sa akin ang batang yan. Sigaw ni Colton habang pilit na nagpupumiglas sa mga gwardya. Lumabas si Evangeline mula sa kanyang opisina, kasunod si Lucas. Tinitigan niya si Colton nang may malalim na pagkabigo. Umalis ka na rito, Colton. Malamig na sabi ni Evangeline. Asikasuhin mo ang mag-ina mo. Huwag mong idadamay ang pangalan ko sa mga dumi ng buhay mo. Evangeline, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Colton, ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran na siya ni Evangeline habang si Lucas naman nagutos sa mga gwardya na tuluyan ng itapon ng bilyonaryo sa labas ng gusali. Habang nakatayo sa ilalim ng araw, nakakuyom ang mga palad ni Colton. Alam niyang kung hindi niya mapapatunayan na peke ang pagbubuntis ni Chloe, tuluyan nang mawawala sa kanya si Evangeline habang buhay. Nabalot ng matinding tensyon ang tambuhalang boardroom ng Colton Group. Nagpulong ang mga board of directors kasama si Don Alejandro. Sa dulo ng mahabang lamesa nakaupo si Chloe na kunwaring mahina at umiiyak, hawak ang kanyang pekeng pregnancy test. Sa tapat naman niya si Colton na tikom ang bibig, ngunit nagliliyab ang mga mata sa galit. Wala ka ng pagpipilian, Colton. Galit na pa siya ni Don Alejandro habang hinahampas ang kanyang tungkod sa sahig. Bumagsak ang 50% ng stocks natin ngayong araw dahil sa iskandalong to. Para maisalba ang imahe ng pamilya at ng kumpanya, kailangan mong pakasalan si Chloe at kilalanin ang dinadala niya. Hindi ko siya pakakasalan, Lolo. Matigas sa sagot ni Colton. Hindi ko anak ang dinadala ng babaeng yan. Hindi ko siya hinawakan. May ebidensya ako, Colton. Singhal ni Chloe, sabay hagis ng medical certificate. Hihintayin mo pa bang ipahiya ko kayo lalo sa korte? Habang nagkakagulong lahat at handa ng pumirma ang board para tanggalan ng posisyon si Colton bilang CEO, biglang bumukas ang malawak na pinto ng boardroom. Napalingon lahat, pumasok si Evangeline. Suot niya ang isang formal na white pantsuit, mukhang makapangyarihan at sopistikada, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Lucas Vance, ang isang lalaking naka-white gown, isang doktor. Evangeline? Bulong ni Colton. Di makapaniwala sa nakikita. Ano ang ginagawa ng mga taga-Vortex dito? Galit na sigaw na isang board member. Hindi sila pinansin ni Evangeline. Dire-diretso silang naglakad patungo sa unahan ng lamesa. Diretsong nakatitig kay Chloe na biglang namutla at nanginginig ang mga labi. Narito ako para protektahan ng katotohanan. Malamig at mariing pahayag ni Evangeline. Dahil ayoko na madamay ang pangalan ko sa mga kasinungalingan ng babaeng to. Nilapag ni Evangeline na isang makapal na folder sa harap ni Don Alejandro. Lolo Alejandro, ang hawak na medical certificate ni Chloe ay galing sa St. Jude Medical Center. Ang lalaking kasama ko ngayon ay si Dr. Jose Santos, ang head of OB-GYN ng mismong ospital na yon. Humarap si Dr. Santos sa board. Magandang umaga. Narito ako para patunayan ang dokumentong pinapakita na binibining Chloe ay huwad. Ginamit niyang pirma ko at logo ng aming ospital para gumawa ng peking ulat. Hindi totoo yan. Binayaran kayo ng Vortex para sirain ako. Hysterical na sigaw ni Chloe. Tumayo siya at tinuro si Evangeline. Maupo ka, Chloe. Utos ni Evangeline. Ang kanyang boses ay may otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Hindi lang peke ang pagbubuntis mo, Dr. Santos. Pakiusap,
ilahad mo ang tunay na medical records mula sa inyong database. Binuksan ng doktor ang kanyang tablet at ipinakita sa projector ang tunay na file ni Chloe. Ayon sa aming opisyal at selyadong record, 3 taon na ang nakararaan, dumanas sa binibining Chloe na isang seryosong kondisyon na naging dahilan upang siya ay maging baog. Medikal na imposibleng magdadalang tao siya ngayon o kahit kailan. Nalaglag ang panga ng lahat ng nasa boardroom. Tumingin si Don Alejandro kay Chloe nang may matinding pandidiri. Si Colton naman napasandal sa kanyang upuan, huminga ng malalim habang nakatingin kay Evangeline. May halong paghanga at matinding pasasalamat sa kanyang mga mata. Niligtas siya ng babaeng pinakasinaktan niya. Gawa-gawa lang na yan. Naiiyak at nanghihinang bulong ni Chloe habang unti-unting umaatras ang kanyang katawan. Tapos na ang laro mo, Chloe, malamig na bansag ni Evangeline. At hindi lang ang peking balitang to ang kakaharapin mo ngayon. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas muli ang pinto at pumasok ang 3 armadong pulis, dala ang isang warrant of arrest. Nang pumasok ang mga pulis sa boardroom, tuluyan ng nanghina ang mga tuhod ni Chloe. Napaatras siya hanggang sa sumandalang kanyang likod sa malamig na pader ng silid. Binibining Chloe, meron kaming warrant of arrest laban sa inyo sa mga kasong falsification of public documents, cyber libel at maseryosong kaso ng corporate fraud at pagnanakaw ng pondo sa dating kumpanya ng pamilya Vanguard. Mariing pahayag ng pinuno ng mga pulis. Colton, babe, Lolo Alejandro, tulungan niyo ako, patawarin niyo ako. Hysterical na sigaw ni Chloe habang pilit na kinakabit ng mga pulis ang posa sa kanyang mga kamay. Lumapit siya kay Colton, ngunit tinalikuran siya nito nang walang kahit anong emosyon. Ang bilyonaryo ay nakatitig lamang kay Evangeline na nanatiling huwad ang tayo. Walang bakas ng awa mula sa kanyang mga mata. Hindi naging madali ang paglabas ni Chloe sa gusali. Sa lobby ng Colton Group nag-aabang ang daan-daang mamamahayag, mga kamera at naglalakihang ilaw. Ang akala nilang eskandalo ng pagbubuntis ni Chloe ay naging isang live broadcast ng kanyang pag-aresto. Chloe, totoo bang peke ang pagbubuntis mo? Kinasal ka ba talaga sa pagnanakaw sa pamilya ng asawa ni Colton? Ano ang masasabi mo sa kasong kinakaharap mo ngayon? Walang nagawa si Chloe kung hindi takpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang nakaposas na mga kamay. Umiiyak sa kahihiyan habang sinasakay siya sa loob ng sasakyan ng pulisya. Ang reyna ng karangyaan at kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak sa putik. Matapos ang kaguluhan sa lobby, unti-unti nang nag-alisa ng mga tao. Naiwan sina Evangeline, Lucas at Colton sa tapat ng elevator. Salamat, Eva. Taimtim at mababa ang boses ni Colton. Lumapit siya na isang hakbang sa kanyang asawa. Iniligtas mo ang kumpanya. Iniligtas mo ang pangalan ko. Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, tumingin si Evangeline sa kanya. Huwag kang magpapasalamat sa akin, Colton. Ginawa ko yon hindi para sa'yo, kundi para sa hustisya ng pamilya ko. Gusto ko na makita ng buong mundo kung anong klaseng basura ang pinili mong paniwalaan noon kapalit ng pagtapak mo sa akin. Naramdaman ni Chloe ang pamilyar na pait sa kanyang lalamunan. Akma pa siyang magsasalita nang humarang muli si Lucas sa kanyang tabi. Bit-bit ang bag ni Evangeline. Tapos na ang palabas dito, Colton. Saad ni Lucas, may halong tagumpay ang boses. May selebrasyon pa kaming pupuntahan ng aking designer, kaya kung maaari, wag mo na kaming gambalain. Tinitigan ni Lucas si Colton ng matalim, ngunit sa pagkakataong to, hindi galit ang namayani sa kanya kung hindi determinasyon. Inawakan niya ang kwinta sa kanyang leeg kung saan nakasabit ang wedding ring ni Evangeline. Hindi pa tapos ang kwento natin, Evangeline. Panata ni Colton. Para lamang sa kanyang isipan habang pinapanood ang pagsasara ng pinto ng elevator na lulan ng dalawa. Kung kinakailangan na ibaba ko ang buong mundo para lamang mapatunayan na nagsisisi na ako, gagawin ko. Ilang linggo matapos ang pagbagsak ni Chloe, unti-unting bumalik ang katahimikan sa industriya. Ngunit para kay Colton, ang bawat araw ay isang countdown. Dumating ang petsa na magmamarka sa eksaktong 1 taon mula nung gabing kinasal sila ni Evangeline. Ang huling araw ng kasunduan ng kanilang pamilya. Gabi, walang ulan,
Ngunit malamig ang hangin sa rooftop ng bagong gawa at marangyang hotel ng mga Colton. Dito ipinatawag ni Colton si Evangeline para sa isang formal na pag-uusap tungkol sa kasunduan. Dumating si Evangeline nang mag-isa, suot ng isang itim na silk dress. Ang kanyang pixie cut na buhok ay bahagyang hinahangin. Pagkabukas ng pinto ng rooftop, natigilan siya, walang ibang tao. Ang buong palapag ay napapaligiran ng maliliit na ilaw at sa gitna ay may isang simpleng lamesa. Walang karangyaan, walang mamahaling dekorasyon, kundi ang mga paborito niyang simpleng bulaklak ng white lilies na nakalagay sa isang florera. Sa tabi ng lamesa nakatayo si Colton. Hindi ito nakatuksido, kung hindi, suot ay isang simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas. Ang paboritang itsura nito na laging hinihiling ni Evangeline noong nakatira pa sila sa mansyon, ngunit hindi nito pinagbibigyan. Dumating ka, mababa at may halo ng kaba ang boses ni Colton habang papalapit si Evangeline. Narito ako para tapusin ang kasunduan, Colton. Direktang sagot ni Evangeline, hindi man lang tinitingnan ang mga dekorasyon. 1 taon na ngayon, tapos na ang obligasyon mo sa lolo mo. Narito pa ba ang divorce papers? Nilapag ni Colton ang isang makapal na folder sa lamesa. Ngunit nang titingnan to ni Evangeline, hindi to divorce papers. Ito ang orihinal na marriage certificate. Ang papel na pinirmahan nila 1 taon na ang nakakalipas. Sa tabi nito may nakalagay na panulat at ang kulay pilak na wedding ring na naiwan ni Evangeline sa mansyon. Ano to? Kunot noong tanong ni Evangeline. Mula nung gabing umalis ka, pinirmahan ko ang kahit anong papel para sa diborsyo, Evangeline. Pagtatapat ni Colton habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Lumapit siya ng dahan-dahan, tiningnan ang mukha ng asawa na tila ba ito na ang kanyang huling pag-asa. Binigay ng lolo ko sa akin ang buong kontrol ng Colton Group kahapon dahil natapos natin ang 1 taon, pero narealize ko walang kwenta ang impyernong ito kung wala ang babae na nagturo sa akin kung paano maging tao. Evangeline. Pakiusap. Bumaba ang tingin ni Colton at sa ikalawang pagkakataon, hinawakan niya ang mga kamay ni Evangeline. Ang kanyang mga kamay na dati ay malamig at nanginginig, ngayon sa takot. Bigyan mo ko ng pagkakataon na kilalanin kang muli, hindi bilang isang bilyonaryong mapagmataas, kundi dahil sa kasunduan ng mga lolo natin. Gusto kong ligawan ka. Gusto kong patunayan sa iyo na hindi ka na extra pa sa kwentong ito. Ikaw ang bida, Evangeline. Ikaw ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Napatitig si Evangeline sa marriage certificate at sa singsing na dati binuwis niya ang dignidad para lamang maisuot ng may pagmamalaki. Naramdaman niya ang marahas na tibok ng kanyang puso. Ang lalaking dati pangarap lamang niyang lingunin siya, ngayon ay nakikiusap sa kanyang harapan. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig nila ang pagbukas ng pinto ng rooftop. Nakatayo doon si Lucas Vance. Hindi ito lumapit, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Evangeline. Naghihintay kung tuluyan na ba siyang tatalikuran ng babae na unti-unti niya nang minamahal. Tumingin si Evangeline kay Colton. Pagkatapos ay kay Lucas at muling binalik ang tingin sa marriage certificate na nasa lamesa. Hawak niya ang panulat. Ito na ang huling gabi ng season 1. Pirma na lang niya ang kulang para tuluyan na wakasan ang nakaraan. O isang hawak na singsing para simulan ang isang bagong bukas. Ang simoy ng hangin sa rooftop ay tila huminto, nakikiramay sa nakabibinging katahimikan. Nabumalot sa 3 taon na naging bilanggo ng sarili nilang mga damdamin. Sa gitna ng liwanag ng buwan, nakatayo si Evangeline, hawak ang panulat. Sa kanyang kaliwa ay si Colton, ang kanyang asawa. Ang bilyonaryong nakikiusap ngayon ng pangalawang pagkakataon. Ang lalaking sumira, ngunit ngayon sumusuyo sa kanyang puso. Sa kanyang kanan naman, malapit sa pinto, ay si Lucas, ang kanyang tagapagligtas. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng bagong mukha, bagong pangalan at handang ialay ang lahat para kay Evangeline. Muling bulong ni Colton, ang boses puno ng takot na baka nga sa isang kurap tuluyan ng maglaho ang kanyang asawa. Dahan-dahan na ibinaba ni Evangeline ang kanyang tingin sa orihinal nilang marriage certificate.
Dito na nagsimula ang lahat ng kanyang sakit. Huminga siya ng malalim at sa harap ng dalawang nag-aabang na lalaki ay dahan-dahan niyang ibinaba ang panulat sa papel. Mabilis at walang pag-aalinlangan ang bawat hagod ng kanyang kamay. Nanigas si Colton habang pinapanood ang dulo ng panulat. Nang iangat ni Evangeline ang kanyang kamay, bumulaga sa kanya ang isang pirma, ngunit hindi ito pirma para sa pagpapatuloy ng kasal. Nilipat ni Evangeline ang papel sa ilalim ng kontrata. Sinulat niya ang kanyang bagong opisyal na pangalan, Eva Vance. Evangeline, bakit? Nangihinang tanong ni Colton habang ang puso ay unti-unting nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Tumingin si Evangeline sa kanya. May munting ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti na malaya, walang galit, ngunit walang bakas ng pag-ibig na dati ay binibigay niya ng libre. Ang tiwala, parang bubog, Colton. Kapag nabasag, masakit, hawakan muli. Mahinahong pahayag ni Evangeline habang dahan-dahan, hinahawakan ng kulay pilak na wedding ring sa ibabaw ng lamesa at nilagay ito sa palad ni Colton. Ibibigay ko sa iyo ang isang taon ng buhay ko bilang isang extra sa sarili kong kwento. Ngayong gabi, tinatapos ko ng kwentong yon. Pinalalaya na kita, Colton, at pinalalaya ko na rin ang sarili ko. Nanginig ang mga labi ni Colton. Dumanak ang mga luha sa kanyang pisngi habang nakatitig sa singsing na ibinalik sa kanya. Lahat ng kapangyarihan niya bilang bilyonaryo ay walang silbi. Hindi niya kayang bilhin ang pusong pinabayaan niya. Tinalikuran na ni Evangeline ang lamesa at naglakad patungo sa direksyon ni Lucas. Nang makarating siya sa tapat nito, hindi niya ito niyakap, ngunit binigyan niya ito ng isang makahulugang tingin ng pag-asa. Salamat sa paghihintay, Lucas, wika ni Evangeline. Ngumiti si Lucas, isang ngiti na puno ng respeto. Inilahad niya ang kanyang braso at dahan-dahan sinaklay ni Evangeline ang kanyang kamay doon. Sabay nilang nilagpasan ang pinto ng rooftop. Iniwan ang malamig na gabi. Naiwan si Colton sa gitna ng rooftop, nakatayo sa gitna ng mga white lilies, habang nakakuyom ang kanyang palad sa wedding ring. Tumingin siya sa langit. Pinunasan ang kanyang mga luha at isang matigas na ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi pa ito ang huli, Evangeline. Madilim at determinadong panata ni Colton sa kanyang sarili. Kung kailangan magsimula ako sa simula para lang ligawan ng bagong ikaw, gagawin ko. Hihintayin kita sa sunod na kabanata. Habang pababa ng elevator sina Evangeline at Lucas, biglang tumunog ang personal na telepono ni Lucas. Nang sagutin niya ito, naging seryosong kanyang mukha at biglang nawala ng kulay ang kanyang mga labi. Ano? Sigurado ba kayo? Gulat na tanong ni Lucas sa kabilang linya. May problema ba, Lucas? Nag-aalalang tanong ni Evangeline. Binaba ni Lucas ang telepono. Tumingin kay Evangeline ng may matinding pag-aalala. Eva, ang pribadong investigador na kinuha ko sa ibang bansa. May nahanap silang bagong impormasyon tungkol sa aksidenteng kinamatay ng mga magulang mo taon na ang nakakaraan. Anong tungkol sa kanila? Hindi yon simpleng aksidente, Eva. At ang huling taong kausap ng tatay mo bago sumabog ang sasakyan nila ay ang mismong tatay ni Colton. Nanlaki ang mga mata ni Evangeline habang ang pinto ng elevator ay bumukas kasabay ng tunog na isang malakas sa tibok ng puso.